Magandang araw sa inyo. Ang ating tatalakayin ngayon ay mitolohiya mula sa Kenya, pinamagatang Yongo, na isinalin ni Roderick P. Argüelles. Ako nga pala ang inyong guro sa ngayon, si Ginang Rose M. Dison. Unahin muna natin ang mga tauhan. Si Lyongo. Siya ay malakas at kasintaas ng isang higante, bayani ng mga mamayang Swahili at Pokonyo sa silangan ng Kenya. Hindi tinatablan ng alinmang armas maliban na lamang kapag natusok ng karayom sa kanyang puso. Muwawasho. Siya ang ina ni Lyongo na tanging nakakaalam sa lihim ni Lyongo. Sultan Ahmad. Siya ang pinsan ni Lyongo at tinirang na bagong hari ng Pate. Watwat. Sila ang mga nanahan sa kagubatan. Ang naging tagpuan. Una, Swahili kung saan maraming nag-alay ng tula kay Lyongo. Ikalawa, Pokonyo, ito ay silangang bahagi ng Kenya. Ito ay isang mitolohikal na bayani si Lyongo. Ikatlo, Kenya, sa lugar na ito kung saan pinanganak at nanirahan si Lyongo. Pang-apat, Osi, Ungwana, Sangha, ang mga lugar kung saan naghari si Lyongo. Ating alamin ang buod ng Lyongo. Isinilang si Lyongo sa isa sa 7 bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamay-ari ng karangalan bilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante na hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit kung siya ay tatamaan ng karayom sa kanyang pusod, ay mamamatay siya. Tanging si Lyongo at ang kanyang inang si Muwawasho ang nakakaalam nito. Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad o si Himedi, na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa patrilinear na pamamahala ng mga kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono. Nais ni Aring Hamad na mawala si Lyongo, kaya ikinadena at kinulong niya ito. Nakaisip si Lyongo ng isang pagpupuri habang ang parirala refrain nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan. Bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa Watwa, kasama ang mga taong nanirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawag ng busog at palaso, na kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ito pala'y pakana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakunti lang ang nakaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Lyongo sa digmaan laban sa mga Gala o Wagala. Kaya naibigay ng hari ang kanyang anak na dalaga upang ang bayaning si Lyongo ay mapabilang sa kanyang pamilya. Nang lumaon, si Lyongo ay nagkaanak ng isang lalaki na nagtraidor at pumatay sa kanya.